Kakapasok lang, exposed na, sumabog na kapatid ni PBBM, binasag na katahimikan, huli, taberna, Lisa, Tamba. Ano yung sumabog na kapatid ni PBBM? Aba, sino siya? Aba, dito natin malalaman yan sa balitang hatid sa atin ni Pinas News Insider. Siyempre, ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Pinas News Insider para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inilalabas. At siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating manonood na ating mapapanood ngayon. Bigyan natin ng reaksyon yan. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito, si ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang nagpasikat sa Mayaman Challenge at kinilalang pandemic hero na si Frances Leo Marcos o mas kilalang FLM. Nagsalita na at pumutok na sa galit at para-parapang ibinunyag ang tunay na kulay ng pamilyang Marcos. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video. Ang puti ng ngipin ni FLM, no? Sana all maputi ang ngipin. Na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, siguradong magkakaproblema di umano ang administrasyong Marcos. Oras na tanggalin ito ang Vice President na si Sara Duterte Carpio sa kanyang gabinete. Ito ang matinding sagot ng dating presidential spokesperson na si Attorney Harry Roque sa panawagan ng ilang mga kritiko ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos na tanggalin ito bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Naniniwala naman si Attorney Harry Roque na hindi makikinig si Pangulong Marcos sa panawagan ng mga kritiko nito dahil unang-una, malaki ang naitulong ni Vice President Sara Duterte sa pagkahalal nito bilang Pangulo ng bansa. Yung political... Ako sa akin tingin ko hindi tatanggalin ni PBBM yan si VP Sara. Unang-una, alam ko sa sarili, kahit ako na lang, alam ko sa sarili ko na meron pa rin silang pinagsamahan. Importante pa rin yung ganun. Hindi pa rin sila naghihiwalay ng landas na parang talagang tablahan na. Diba? Kasi wala ka namang nadidinig sa kanilang nagbabanatan silang dalawa. Siguro nakakapag-usap sila ng kanila lang. Pagpalagay natin, may problema kay F. Elisa at kay VP Sara, pero hindi naman siguro nakikisalo si PBBM dun. At hindi naman kasi para sa akin, hindi naman din nagsasalita ng masama si VP Sara labang kay PBBM. At si PBBM, wala din namang sinasabing masama kay VP Sara. Diba? At saka isa pa, no? Kapag tinanggal talaga yan si VP Sara, maraming tataas ang kilay. Kumbaga, madadagdagan palalo ang tensyon na nangyayari. Diba? Kung mangyari yun. Alam din naman natin kasi na maraming sumusuporta sa mga Duterte. No? Kung gaano kadami ang sumusuporta sa mga Marcos, ganun din karami ang sumusuporta sa Duterte. Mas humigit pa kasi no election 32 million to 31. Kaya magkakaroon talaga ng konting salita o komento sa ibang tao yan. Maraming tataas ang kilay. Ang matutuwa kasi diyan, alam nyo kung sino, is yung mga alitap-tap. No, sila lang sa kanila lang kung may credits yan. Pero tingin ko hindi naman kikilo si PBBM ng gano'n na tanggalin si VP Sara. Yung ibang mga alitap-tap na nakaikot kay PBBM hindi matanggal-tanggal kahit lantaran na silang pinapalayas ng mga tao. Lantaran na nakikita yung mga ginagawa nilang hindi maganda. Si VP Sara pa kaya na alam nila na maganda ang ginagawa. 'Di ba? Alam ng mga tao na maayos ang ginagawang trabaho ni VP Sara tapos siya pa matatanggal. Di wow. Kaya hindi tatanggalin ni PBBM yan. Pupusta ako! 5 milyon sa panaginip. Sana all meron 5 milyon. Reality na hindi naging presidente ngayon ang ating Pangulo kung hindi dahil kay Vice President Sara Duterte. Ipinagtataka naman dahil nagsama ang mga supporter ng Duterte at ng mga Marcos ng eleksyon. At nagsama naman ang mga Marcos
supporter at mga Duterte nung eleksyon. Kaya nanalo si VP Sara at si PBBM. Kita nyo, ang lakas, di ba? Attorney Harry Roque, dahil kahit binanggit ng First Lady na si Liza Marcos si Maharlika, ay tila wala itong sinabi na kaugnay sa panawagan ng drug test. At ayon pa sa kanya, nagtataka ako na bagamat binanggit niya si Maharlika at sa kagalit na galit siya doon dahil sa binansagan na bangagang kanyang asawa, wala siyang sinabi tungkol sa drug test. Ang tanong, yung ibinoto namin, nasa tama pa ba siyang pag-iisip na gumawa ng desisyon gaya na makipaggera sa ating karatig bansa na China and co. Samantala, sumabog at nagsalita na rin ang nagpasikat sa Mayaman Challenge at pandemic hero na si Francis Leo Marcos, mas kilalang FLM. Walang pagdadalawang isip na ibinunyag ang mga anak ni First Lady Liza Araneta Marcos. Kung ating matatandaan mga kababayan, tila kinumpara ng unang ginang ang kanyang mga anak sa mga anak ng mga Duterte na may tato. Mababait daw ang mga anak ng First Lady at matulungin sa kapwa. Tila hindi raw ito nanununtok at wala itong kaaway. At tila pinalaki ng maayos ang kanilang mga anak. Pero ito ang nakakagulat ayon kay Francis Leo Marcos o mas kilalang FLM. Wala di umanong matino sa anak ni Bongbong Marcos. Alit pa daw si Sandro Marcos. Ang gaganda raw nilang tignan pagdating sa photo operation. Pero ang totoo ay tila lasinggero di umano mga ito. Lalo na daw ang pinakabunso. Totoo kaya ito? Pero ang pinakamalaking Naku, issue yan, FLM Kumbaga si FLM medyo delikado sa ganyan na sinasabi niya. 'Di ba? Kasi parang ano 'yun, may kaso bang libelous yung ganun? Parang paninirang puri, no? Kasi talagang syempre ako si FLM kasi idol ko 'yan noon nung pandemic kasi kahit medyo nakikita natin siya na may kayabangan siya na ganyan, is ganun siya Mas maganda pa nga, pinapakita niya talaga yung tunay na siya. 'Di ba? Yung tunay na siya, yung ugali niya talaga. Pero kahit mayabang siyang tignan o mayabang siyang magsalita, is may ipagyayabang naman. Yung iba nga kasi ang yabang-yabang, wala namang pinagyayabang. Hanggang yabang lang. Nakikita naman natin is tumutulong siya nung panahon ng pandemic. Sinasabi nung iba, wala yan yung ginagawang tulong ni Leo Marcos. Sa iba nang gagaling yan. May pumupondo dyan. Di ba may mga ganong paninira sa kanya dati, may binabagsak sa kanyang ganon. Tsaka pakitang tao niya lang. Alam nyo, kahit anong isipin nyo, ang importante pa rin is nakakatulong siya dun sa mga taong pinapadala niya ng mga bigas. Ang laking tulong nun. Diba? Yung iba nga, puro yabang lang Wala namang pinapadala. Hindi na baling mayabang ka. Hindi na baling kung plastikan man o ano yan. Basta importante, nagbibigay siya sa mga tao. Diba? Kahit isipin na, nagpapalakas lang yan. Kailangan nung panahon ng pandemic yun. Dahil ang daming walang trabaho ng panahon, malaki pa rin ang naitulong niya sa mga tao. Kahit na anong paninira ang ibinabato kay FLM noon. No, hanggang sa ngayon, may mga bumabato pa rin sa kanya. May nagampanan pa rin siyang tungkulin na importante nung panahon na yon sa mga tao. Isang kabang bigas is napakalaking tulong niyan sa bawat taong nabigyan niya. Isang kabang bigas nakapagtawid yan sa isang pamilya nung panahon ng pandemya. Kaya para sa akin is, okay si FLM, pero eto, medyo, kung ano man ang sasabihin ni FLM dito, medyo parang ako ang kinakabahan kay FLM dito. Tuloy natin. Nung mga kababayan, maniniwala ba kayo kay Francis Leo Marcos? Diyos ko, yung mga anak ni Bongbong, walang matinuto kahit si Sandro. Magawa lang. Ang gaganda nilang tignan pagdating sa photo operation. Pero lasinggero, lalo yung pinakabunso, si Vincent. Puta ko makalaklak ng nainigarilyo pa. Nang lumabas nga Nako! Ngayon, binulgar ni FLM kung totoo man yun o hindi tayo, labas tayo dyan. Kumbaga, nadinig natin sa bibig ni FLM yung ganun. Na kung ano man ang... Siguro sa mga kabataan, no? Hindi naman mawawala yung may naninigarilyo, umiinom. Kaya siyempre, sinabi nga ni FLisa, walang bisyo yung mga yan. Pwedeng baka hindi niya nakikita o hindi pinapakita sa kanya bilang respeto sa magulang, di ba? Pero parang, para sa akin, natural naman yan Yung naninigarilyo ang ano, 'di ba? Kasi iba na ang kabataan ngayon. Hindi na kumbaga kung yung conservative days dati
'Di ba? Okay lang naman 'yun. Kasi parang ito nasabi lang kasi para kasing yun nasabi nga ni Efelisa no na parang mabait na mabait talaga yung mga anak niya nga, 'di ba? Tayo is hindi naman natin alam talaga kung ano talaga ang estado ng mga anak nila, kung ano yung ginagawa, kung ano, labas tayo diyan kasi personal life nila 'yan. No, kung naninigarilyo ba o ano, para sa akin hindi naman big deal din 'yon. No, kung umiinom ng alak, hindi rin naman big deal sa akin 'yun. Dahil may mga kabataang ganun eh. 'Di ba? Pero syempre, wag gawing bisyo. Kumbaga, ayusin. Kumbaga, ang bisyo nilalagay sa katawan. Hindi inaano 'yan, lalo na pag nakainom ka ng alak, ilagay mo sa tiyan. No, tsaka hindi naman natin nakikita siguro na umaabuso yung mga anak ng mga Marcos. 'Di ba? Hindi naman natin nakikita na lasing sila tapos nagwawala sila sa kanto. Hindi naman natin nakikita gano'n. Pero kung wala silang bisyo, good din. 'Di ba? Pero kung may ganyan na sinasabi ni FLM na ni-reveal niya is medyo kasi parang di kaya maano si FLM diyan, 'di ba? Kasi ako nakakapanghinayang, syempre nakalaya na si Sir FLM. Alam naman natin na nakulong siya dati, no? Sa kung anong inano sa kanya ng mga kalaban niya. So ito na naman, itong bago na naman na magiging problema niya kung sakasakali, no? Pero siguro nilabas niya yung ganyan dahil may dahilan. No, may dahilan. Kaya siya nagsalita. Ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, I believe FLM. Sabi niya kay Madam Imelda during her visit kay FLM sa Ligran na humihiram daw ng 40 million si Lisa sa kanya. BBM, halos 1 year na sa DA Secretary. Akala namin ito na ang lalago na kaming mga farmers. Kabaliktaran ang nangyari. Walang nagawa. 20 kilos na bigas, bagkos patuloy pataas ang presyo ng bigas. Hindi lang ang bigas. Yung 20 pesos na wala na. Sabi nga nung lolang nakausap ko nung nakaraan, sabi ko, nasaan na yung 20 pesos na bigas natin? Sabi niya, meron. No? 20 pesos, 4 na 20. 80. Halos lahat ng bilihin nagtaas din. Ako, naniniwala kay Francis Leo. Kung ano ang mga magulang, ganun din ang mga anak. Yun ang nakagisna ng mga anak. So what do you expect? Hindi talaga ako makapaniwala na may FL tayong hindi marunong gumalaw ng formal at mag-ugaling disente. Ngayon pa lang tayo nagkaroon ng unang ginang na palengke ang dating. Umaastang palaban sa mga kritiko at walang kontrol ang bunganga. Masaya daw kasi si... nasanay, di ba? Lahat ng mga first lady, alam naman natin, nakikita natin mga tahimik, hindi kumigibo, hindi sila nagsasalita. Kumbaga lagi lang silang kasama. Si Madam Imelda Marcos nga, 'di ba? Is tahimik lang. O kumakanta-kanta lang, 'di ba? Mga ganun dati. PBBM na may protected siyang asawa. Ang problema ay hindi siya pangkaraniwang asawa dahil siya ay first lady ng bansa. Kung hindi siya marunong tumayo sa kanyang kinalalagyan, manahimik na lang sana siya para hindi magmukhang timang si PBBM. End quote. Kasi lahat ng mga mata ng mga tao ay nakatutok talaga. 'Di ba? Lalo na nasa mataas na posisyon. 'Di ba? Kaya konting kibot lang, konting salita is mabibigyan na ng hindi magandang kahulugan yan. Kaya dapat talaga is medyo pumipino ng konti. Naku po, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin, Atty. Harry. Nakakalungkot po itong araw nito dahil ngayong araw po ay kauna-unang pagkakataon na namatay po ang demokrasya sa Pilipinas. Patay na po ang demokrasya, patay na po ang karapatang pagtao. Dahil kanina po, dapat ay meron tayong maisog rally sa Bustos, Bulacan. Ito po ay matapos na hindi bigyan ng rally permit sa Malolos, Bulacan. At ang ginawa na nga ng organizers, mga conveners ng maisog, ay pumunta na, naghanap ng isang pribadong lupa kung saan doon dapat gagawin ng maisog. Pero sinupil po ang maisog rally ngayong araw. So, paano nila ginawa? Pinapayagan? Well, kagabi pa po ay naglagay na sila ng mga signage na nagsasabi na private property hindi po pwedeng pumasok, no? So kagabi pa po yan. Tapos bago pa po yan, yung may-ari ng lupa tinakot kung ano-ano daw mangyayari sa kanyang mga property dyan sa Bustos kung ipatutuloy pero may-ari ng lupa, no? Na talagang kalayaan niya yan at saka sabi pa nga niya, yung panunupil ng maisog yan ay neo-Nazi strategy. So nanindigan siya. Pero ngayon po ibang klaseng ginawa nila. Naglagay po sila ng kung ano-anong harang, no? Mga
tricycle, mga kotse, at hindi sila nagpapasok ng kahit sino na nakasuot ng Maisog at nakasuot ng Duterte, sasakyan man o tao, papunta dun sa venue. At hindi Ay, mali yun. Dapat pinapayagan kasi karapatan ng mga tao na magsalita, magpahayag ng damdamin nila kasi may demokrasya tayo. Kasi kung mawawala ang demokrasya sa atin, is malaking problema yan. Parang naiisip naman natin, parang magkakaroon na naman ba ng gulo? 'Di ba? Hindi natin inisip to, Hindi ko naisip to nung mga panahon na yan, na syempre nanalo yung dalawa, si VP Sara. Ang inisip natin, si VP Sara, PBBM, mag-iiba na yung takbo ng Pilipinas. Ang ibig ko sabing mag-iiba yung aasenso na tayo, magiging maayos. Hindi yung mag-iiba na ganito. Grabe. Huwag yung gantong pagkakaiba. Yan. Bukod pa doon sa linagyan nila na kung ano nung hadlang para hindi makapasok ang taong bayan, meron pa raw 300 na mga sibilyan na may mga hawak na mga pamalo. Naku. At ang mga itsura daw ay mukhang mga durugista, no? At mukha talaga mga halangang kaluluwa. Kaya nga po, ito'y naging dahilan para ang ating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte nagdesisyon, ikansela na muna ang ating Maisog sa Bustos dahil iniiwasan natin ang madugong inkwentro sa panig ng mga durugista, sa panig ng mga tambay, sa panig ng mga halangang Imbis na polis, no? Panig ng mga durugista. Panig ng mga tambay. kaluluwa at ang mga rallyista. So sa kauna-unahang pagkakataon po, mula nung tayo nagsimula ng Maisog, hindi po tayo nakapag-rally at ito po ay paglabag sa ating karapatan na unang-una, malayang pananalita dahil ang pagrarally po para mailabas ang sentimiento, ang ating mga sama ng loob sa gobyerno ay garantyado ng ating saligang batas. Yes. At pangalawa, ito po meron tayong freedom of expression, freedom of speech, may lahat ng freedom meron tayo. Huwag ka lang gagawa ng masama, walang freedom yan. 'Di ba? Masamang harangin 'yan. Mas maganda pa nga yung gano'n nadidinig ang sentimiento ng taong bayan. Mas bilang politiko na nakapwesto ka, kung nadidinig mo yung sentimiento ng taong bayan, alam mo kung saan ka lulugar, alam mo kung ano yung gagawin mo. Masusolusyonan mo siya kung merong problema. Siguro iniiwasan na kapag nagsalita si FPRD, baka magsalita na naman ng kung ano-ano, yung banga-banga. Ako, di ko masyado dinatopic yan no? Mga personal na life yan. Ngayon, hanggat walang ebidensya ako nakikita tungkol sa sinasabi kay PBBM, is hindi pa ako nagsasalita ng gano'n na ganyan. Di ba, mas maganda kung ilabas muna yung evidence at makita, makita namin, makita ko. Di ba? Doon ako maniniwala kasi sa ngayon hindi pa. Ang inaano ko lang dito is yung ano yung nangyayari sa bansa natin. No? Pero kung ito pinipigilan ang demokrasya, yung kalayaan ng mga tao, is mali ito. Dapat hindi ganun. 'Di ba? Kasi parang pag pinipigilan mo, ibig sabihin tinatanggalan mo ng demokrasya tong bansa natin. No, karapatan ng mga taong magsalita. No, hindi yung pipigilan sila. Tsaka mas maganda nga ulit yung may maririnig ka talagang komento, no? Na galing sa mga tao para malaman mo kung ano ang gagawin mo, masolusyonan mo ang problema. Ay indikasyon na kasama po ang pagpapasara ng SMNI at yung pagchichil ng lahat ng karapatan ng mga mamamahayag, abay, si Junior po ay sumunod sa yapak ng kanyang ama. Ang pagkakaiba, ang anak niya, palibasa abogado at natapos ng kolehiyo, nagdeklara muna ng martial law. At si Junior, dahil hindi nga siya tapos ng kolehiyo, hanggang second year college lang, abay, hindi nagdedeklara ng martial law, pero pinatutupad ang martial law, pinagbabawal ang mga mapapayapang pagtipon-tipon na kabahagi ng karapatan ng malayang pananalita at pinasasara ang mga media na kritikal sa kanyang administrasyon. Ayon, natating natong haya ng video na nagbula kay Pinas News Insider at syempre natong haya natin kanina si FLM at eto, si Attorney Harry Roque. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.